Magaling na ang nanay nyo, kaya naman back to reality na tayo. Realidad na kailangan ko na naman magluto, maglinis at mag-alaga ng mga anak ko. At pag-check ko nga dito sa isa kong anak, parang meron siyang pinagdadaanan. Tara, samahan niyo muna ako for another day in my life for today's mini vlog. Minasan konnichiwa, Aira des, your full-time mom here in Japan. So magaling na nga ang nanay nyo. Wala na ako nararamdaman sa likod ko, kaya naman maaga ako nagising para maglinis ng bahay. Nandito na nga rin si Misaki Chang sa sala kasi nga nagising siya kanina pero natulog ulit. Si Daomingchi naman tulog na tulog pa rin kasi nga nag-inom yan kagabi, medyo nalasing yata. Nag-inom kasi sila ng boss niya kahapon at parte din niya ng trabaho ng mga hapon. Kaya kung nagbabalak ka mag-asawa ng hapon, ay naku, ihanda mo na yung sarili mo kasi hindi mawawala yan. Kultura na nila yan na hindi natin pwedeng mabago dahil lang sa nagdududa tayo at nagsiselos tayo. So binuksan ko nga lang yung mga bintana namin para pumasok na si Haring Araw. At pagkatapos nga niyan, tinignan ko lang tong aking mga alaga. Ilang araw ko rin silang hindi man lang nakausap, kaya naman pagtingin ko nagulat ako kasi si Pineapple namin, yung balahibo niya parang nalalagas. Hindi ko alam kung stress ba siya or baka nangangati siya kasi binubunot niya yung mga balahibo niya. Ang dami balahibo sa sahig, sa loob ng kulungan niya, kaya naman nakakapag-worry talaga. Tignan niyo naman dito sa bandang dibdib niya, naubos na yung kulay orange, tas malapit na makita yung balat niya. Paano na lang pagka naubos sa lahat ng balahibo niya, ilaglag ko na lang siya sa mantika para fried chicken na. Joke lang, alam niyo bang napakamakinanay nito ni Pineapple, tapos yung isa naman, yung mas maliit sa kanya, si Pichang, sobrang makitatay, kaya naman tignan niyo naman, ginigising na niya kaagad. Every time na makakalabas siya ng kulungan niya, ang pinupuntahan niya kaagad talaga yung tatay niya. Kaso nga lang today, kanina pa siya dyan, hindi nagigising, ayaw kasing tukain mo yung gising yan. Gising na po yung baby natin. Sana lang talaga lahat na nagigising ganito ka-cute. Yung kahit hindi ka pa naghihilamos at mabaho pa yung hininga mo, ay cute ka na kaagad. Sa akin kasi wala talagang pag-asa Kailangan talaga mag-effort. Ay naku, makapagluto ng almusal. So pinaghintay ko nga lang yung mga anak ko dito sa lamesa nang makapagluto na at nang maumpisahan na ang buong araw na to. At dahil nga medyo nakakasawa na yung sausage or wina, bacon naman ang lulutuin natin ngayong umaga. Nagbukas nga lang ako ng vegetable salad at saka nagbasag na ako ng 2 pirasong itlog. 2 piraso na lang kasi natitira. Masarap tong bacon kaso nga lang ang hirap niya lutuin kasi ang talsik-talsik talaga. Parang buhay pa. Kaya naman kapag nagluluto ako ng mga ganitong pagkain, feeling ko talaga nakikipaglaban ako. Alam mo yun, para akong PC sa mga games. Yung kumpleto sa armor, may helmet, may shield, saka may espada. Hanggang kailan ka ba makikipaglaban sa bacon? Gutom na yung mga anak mo, nag-iiyak ka na. Ay sorry naman, ito na. Tara, kumain na tayo. Itadakimasu. So at this point, gising na yung mga bata natin at nakapagpalit na rin sila ng mga damit. So kahit na Saturday, Sunday, kahit walang pasok, inuugali talaga namin na kapag after magising, kapag umaga, kailangan magpalit ng pambahay. Kasi ayaw talaga ng papa nila na nakapantulog sila maghapon. So ngayong araw nga, meron kaming schedule sa dentist ni Kaoru-chan, kaya naman kailangan namin mag-asikaso ng maaga. Kaso nga lang pagkakain, alam nyo na, hindi maiwasang mapa-cellphone. Pero alam mo na, kapag nanay ka, hindi ka pwede magkaroon ng sariling mundo, hindi ka pwede matahimik. Kailangan nasa kanila yung mata mo, yung attention mo, kahit hindi mo alam kung ano ba yung tinitignan mo. As a parent, hindi maiwasan na minsan mainis ka or kaya naman mairita kapag katawag sila ng tawag. Lalo na sa mga time na busy ka at may ginagawa kang importanteng bagay, saka kanila tatawagin para dito. Pero pinapaalala ko sa sarili ko na kailangan kong bigyan ng pansin yung mga ganitong pagkakataon. Kasi itong kabataan nila, yung stage sa buhay nila na lahat ng bagay na ginagawa nila, gusto nilang ipakita sa'yo, gusto nila involve ka. Tandaan natin, mabilis ang panahon. Dadating yung araw na ikaw na yung mamamalimos ng oras nila para maupo at makipagkwentuhan sa'yo. So after nga magtalunan ng aking mga Haponesang palaka, ay nagready na kami ni Kaoru para makapunta sa dentist. Ang totoo nga niyan, dapat kasama ko rin si Misaki Chang today, kaso nga lang full na daw yung schedule, kaya next time na lang si Misaki Chang. So nag-ayos lang kami ni Kaoru Chan ng kaunti at umalis na kami. Gising na rin naman si Daomingchi, kaya naman iniwan ko na si Misaki Chang saka si Ate Yui Chang natin. So nagbike na nga lang po kami ni Kaoru Chan kasi napakalapit lang naman talaga ng dentist namin mula sa bahay. At ito nga po pala yung view ni Kaoru Chan mula sa kanyang inuupuan. Ang lakas maka-fly away ng buhok ko, parang kamukha niya yung tambuko. Hindi na kasi ako nagplantsa, pero hayaan nyo na, ang mahalaga, maganda ako. Feeling ko maganda ako. I don't need your opinion, ang pangit mo. Sino ba kinakausap mo?
Wala lang, sarili ko. Bakit masama? So yun na nga, ang gagawin nga sa akin today ay lilinisin yung roots ng aking ngipin. Kasi dati daw pinasta yung ngipin ko pero may naiwang cavity kaya naman nagkaroon siya ng gum abscess sa gilagid. So yun na nga, binutas niya yung ngipin ko, nilinis niya yung roots tapos nilagyan niya ng gamot. Walang anesthesiang ginamit kasi hindi naman siya masakit. Pagkatapos ko, si Kaoru-chan naman natin yung sumunod. Si Kaoru-chan natin, every 3 months kasi kailangan nila magpa-check up para ma-sure na wala silang cavity. Ayoko kasi maramdaman ng mga anak ko yung naramdaman ko nung bata pa ako na muntik na ako magpatiwakal. Ay, magpatiwakal talaga. Exaggerate ka talaga, te. Pero alam mo yun, sa sobrang sakit ng ngipin mo, inuuntog mo na yung ulo mo sa dingding pero hindi pa rin gumagaling. Tapos pangangat-ngatin na lang ako ng nanay ko ng hilaw na bawang, lalagyan ng Colgate. Ay, hindi pa rin talaga gumagaling. Kaya naman pinaubos na lang sa akin yung isang buting gin. Ay, kaya naman sa mga batang nanonood nito, ugaliing mag-toothbrush nang hindi sumakit ang ngipin ha. Nang hindi nyo maranasan kung gaano kagaling na dentista ang mga nanay nyo. Doktor din yan kasi kung ano-anong irereseta kasi lahat talaga ng kurso tinapos na nila. So tinutbrushan nga lang si Kaoru-chan natin tas nilagyan siya ng fluoride para maging matibay yung kanyang ngipin. Naka-receive din siya ng maliit na bracelet kasi very good siya today. Oh, may pag-aaway na naman. At dahil nga alas 12 na, kailangan namin bumili ng pagkain pero parang ayoko pumasok kasi ito yung kasama ko. Pero kinausap ko muna siya bago kami pumasok. Sabi ko sa kanya, kakalinis lang ng ngipin mo ha. Hindi pwedeng magdampot-dampot ng kung ano-ano kasi magdudumi ka agad yung ngipin mo. Ang ganda pa naman. Sa tingin ko narinig naman niya pero ayaw niya yatang i-accept. Nani shiteru no? Okashi janai kara ne. So kumuha nga lang ako dito ng tamago at saka ng tinapay para bukas ng umaga. Itong croissants nga pala yung pinaka-favorite namin kaso nga lang nag-iisa na siya. Kaya naman kumuha na lang ako ng stick pan at saka ng tinapay na may butter sa loob. Habang busy nga ako mamili ng tinapay, si Kaoru-chan naman may nadampot na. Ayaw pa nga ipakita sa akin, akala mo naman hindi ako yung magbabayad niya. Basta tinapay lang naman yung kukunin mo, okay lang, wag lang yung chichirya ha. Syempre hindi pwede makalimutan yung tanghalian namin for today, hindi na kasi ako mag-order, late na. Tapos kung magluluto naman ako ngayon, ay naku, anong oras na kami makakakain. Marami naman dito mga ubento, saka mura pa. So iinitin mo lang yan, pwede na. Kaso lang parang mas masarap kapag onigiri na lang. Ito nga pala yung mga kanin na may ulam na sa loob. Kumuha ko ng ilang piraso para may pagpipilian. Kumuha nga rin pala ako ng nori soup para ka-partner ng onigiri. Yan talaga yung perfect combination, be. Onigiri saka mainit na sabaw. Ay sinasabi ko sa inyo, hindi ko na talaga isasama sa Family Mart ito. Banda talaga sa Family Mart ang batang ire. Hindi ko na talaga isasama to. Ay mas marami pa yata yung nadampot niya sa akin. At natatawa nga yung babae sa counter kasi sabi niya madalas daw kasama ni Kaoru yung papa niya mamili dito. At madalas daw sabihin ni Dauminchi na hindi pwede pero bandang huli, bibilihin din. Ay, aywan ko ba? Bakit naman kasi tayo nagkakaroon ng mga anak na mas malakas pa sa atin? Ay, ang ending, 3,638 yan ang binayaran namin. So, tuturuan ko nga po pala kayo magbukas ng onigiri ha. So, may number po yan. So, bubunot-bunutin mo lang yung plastic accordingly sa number niya, 1, 2, 3. Ay, nung bago kasi ako sa Japan, palibhasa, Japanese na nakasulat, ay hindi ko na binasa. Basta-basta ko na lang binuklat, ay may number naman pala. Ang ending, nagkapunit-punit yung nori bago ko pa siya makain. Pero in fairness, na-miss ko yung pagkain ng ganito kasi nga nanay na ako, mas madalas ako magluto. Yung mga ganitong klaseng kainan, paminsan-minsan na lang talaga. Alam nyo ba nang bago ako sa Japan, madalas ganito lang talaga yung pagkain ko. Bibili lang ako ng tinapay or kaya naman onigiri at saka seafood cup ramen. Yan talaga, the best yan. Pero yun din po talaga yung reason kung bakit ako nag-gain ng sobrang laki. In just 1 year, tumaba ako ng 10 kilo. Nakakataba talaga yung kanin at saka yung cup ramen. Pagkatapos kumain, nag-start na ako maglinis ng bahay kasi sabi ko naman sa inyo maglilinis ako, di ba? Aywan ko ba naman kasi parang mas marami pa yata yung kwento ko kaysa sa gawa. Pero kahit pa paano nalinis ko naman maayos yung bathroom, yung toilet, yung washroom at saka yung sala. At saka ano ba, kahit naman anong linis mo dyan, may mga anak ka. Linis mo, kalat sila. Linis mo, kalat sila. So wala rin talagang katapusan. At nung natapos na nga ako maglinis, nagtago na muna ako dito sa kusina nang makapahinga. Alam niyo na, hindi pwede magpakita, mauubos ng chocolate ko. Pero gusto ko lang talaga ng tahimik na coffee break kasi pag nagpakita pa ako sa kanila, nanonood sila ng TV, diba? Pag nakita nila akong kumakain din, ay makikita mo, mag-i-spark ang World War III, mag-iiyakan, magsasampanan, magsasabunutan. Ay daig mo pa nanonood ng drama, te. Ay yung ganitong klaseng teknik ay kadalasan umuubra naman. Hindi nila ako nahuhuli, ang madalas makahuli sa akin ay si Dauminchi. Tapos ipagsisigawan niya sa mga anak namin na may kinakain nanay niyo. Uy, siya nga pala dun sa nagtanong kung anong ginagawa ni Aling Mirna, siya nga po pala yung naglalampaso ng bahay namin. So si Robot, siya po yung nagwawalis tuwing alas 6 ng umaga, si Aling Mirna naman ay naglalampaso kung kailan mo siya pipindutin. Hindi po namin siya araw-araw pinapakilos kasi nga bukod sa mahal ang kanyang talent fee, kahoy po yung sahig natin kaya naman hindi po advisable na araw-araw siyang lampasuhin.
Kinagibihan, nagluto po ako ng cream stew para sa dinner namin. So gumagamit lang po ako dito ng tori momo o yung part ng manok na walang buto. Tapos 2 carrots, 2 potatoes. Kasi nga yung iba natin potatoes medyo nagkaroon na siya ng roots, so hindi na daw yun pwede. Syempre, kailangan nyo din ng sibuyas, tubig, gatas at saka roux. Marami po nabibiling pang cream stew sa mga supermarket sa Japan. Kayo na yung bahala kung anong brand yung gusto nyo. So habang nagpe-prepare nga ako ng ating lulutuin, ay meron na naman gustong tumulong sa akin, ang ating munting helper. So napakahilig talaga magluto ni Misaki-chan, kaya naman hinahayaan ko lang siyang tumulong sa akin. Pero doble ingat nga lang kasi baka mahiwa o kaya naman mapaso. Para sa akin, okay lang naman tumulong sila sa akin sa mga gawain sa kusina kasi maganda kayong memories to. Yung maaalala mo madalas kang patulungin ng nanay mo sa kusina nung maliit ka pa. So hiniwa-hiwa nga lang natin yung carrots, yung potatoes, yung karne at saka yung sibuyas bago ko siya igisa. So maglagay lang tayo ng konting mantika sa kasirola at unahin natin igisa yung manok. Kapag medyo luto na yung manok, ilagay na natin yung gulay. Huwag masyadong labugin yung gulay kasi papakuluan mo pa yan sa 600 ml na tubig at saka sa 100 ml na gatas. Takpan at palambutin. So dahil nga manok to tapos medyo luto na yung mga gulay nyo, hindi na po ito masyadong matagal palambutin ha. Kapag malambot na, patayin ang apoy at ilagay ang roux. Malambot lang ha, hindi durog. Haluin hanggang sa matunaw yung roux, buksan ulit yung apoy at halu-haluin forever hanggang ma-reach nyo ang tamang consistency. Ano pang hinihintay mo? Try mo na. Shoutout nga pala kay Christine Ann Lising. Thank you for always watching us. O sige na nga, hanggang dito na lang. Thank you for watching. See you sa next vlog. Bye!